Magandang umaga sa inyo! Ako nga pala si Juan. Ako si Baby. At ako naman si Popoy Pagong. Ngayon, tayo ay mag-aaral tungkol sa biotechnology. Kasama natin si Professor Cuago. Magandang umaga sa inyo. Handa na ba kayong matuto tungkol sa biotechnology? Handa na po, Professor Cuago. Alam niyo ba na matagal nang gumagamit ang mga tao ng biotechnology? Simula pa noong 6000 BC, ang mga Sumerians at Babylonians ay umiinom na ng beer. Kasunod nito ay ang pag-imbento ng tinapay at keso ng mga Egyptians noong 4000 BC. Ang mga produktong ito ay kabilang sa traditional biotechnology. Traditional biotechnology? Ano po yun? Ang traditional biotechnology ay mga proseso na gumagamit ng organismo o parte nito para makagawa ng bago o mapaganda ang isa pang produkto. Halimbawa nito ay ang prosesong fermentation na gumagamit ng bakterya o yeast para makagawa ng mga produkto tulad ng suka, toyo, patis, bagoong at marami pang iba. Wow! Ngayon ko lang nalaman na may mga bakterya at yeast pala na nakakagawa ng mga masasarap at importanteng produkto. Ang galing naman po ng biotechnology. Okay yan! Okay talaga. At syempre, kung may traditional biotechnology, meron ding modern biotechnology. Modern biotechnology? Ano naman po yun? Ang modern biotechnology naman ay mga proseso na ang focus ay sa level ng genes, katulad ng DNA markers na gamit sa forensics, genetic engineering, at genomics. Tatalakayin natin ang genetic engineering at ang kanyang mga produkto. Sige po, Professor Cuago! Alam nyo ba sa genetic engineering, maaaring idisenyo ang katangian ng isang organismo? Talaga po? At para mas maintindihan natin ito, tayo muna ay mag-aaral ng biology. Okay ba yon? Okay na okay po yun, Professor Cuago. Okay, ang lahat ng organismo ay binubuo ng cells. Sa bawat cell ay may nucleus kung saan matatagpuan ang chemical na deoxyribonucleic acid o DNA. Ang DNA ay binubuo ng mga genes. Ang unang produkto ng genes ay protina para lumabas ang isang katangian. Sa genetic engineering, ang gene mula sa isang organismo ay maililipat sa iba o parehong organismo na magpapakita ng piniling katangian. Ang organismong ito ay tinatawag na genetically modified organism o GMO. Isang magandang halimbawa ng GMO ay ang BT corn. Sa BT corn, ang gene ng mikrobyo na Bacillus thuringiensis o BT para sa isang protina na nakalalason sa mga pesteng uod ay inilipat sa mais. Kaya naman ang BT corn ay makakagawa ng protinang pumapatay sa mga uod. Kapag kinakain po ng pesting uod ang mais, mamamatay yung uod. Ganun po ba? Ganun nga. Ang galing ng GMO, di ba? Tara, at simulan na natin ang ating biotech trip. Tara!